Dahil wala na sa lugar ang ilang pambabasa sa Wata Wata Festival noong nakaraang taon, literal nang nagtakda ng lugar kung saan pwedeng mambasa sa pista ng San Juan. Pagmumultahin ng mga lalabagyan. Nakatutok si Mark Salazar. Sikat at dinarayo ang basaan sa kapistahan ng San Juan. Ang tradisyon ng Wata Wata Festival ay harutang wala sanang pikunan. Pero nung isang taon na iskandalo dahil nasobrahan ang mga nambabasa. Tulad ni Boy Dila na nag-viral sa pangwa-water gun sa umaayaw na rider. So ako naman umaasa na sa taong ito ay hindi na niya gagawin yung ginawa niya noong nakarang taon. Umaasa po ako na natutunan siya ng kanyang leksyon. At magsilbing leksyon po ito sa lahat ng iba na maaring gumagawa ng ganyan dati na hindi lamang nahuli. Para siguradong hindi na maulit ang nakakapikong basaan, inamyendahan ng City Council ang ordinansang naglalatag ng patakaran. Simula sa June 24, 2025, pista ng San Juan, hindi na pwede ang basaan sa kung saan-saan sa syudad dahil nagtalaga na ng basaan zone. At least nilinaw na ng ordinansa ng San Juan kung saan lang ang basaan zone para sa mga gusto naman talaga magpabasa. Pero danger zone doon sa mga ayaw naman magpabasa. At yan ay mula dito sa P. Guevara Street, kahabaan ng Pinaglabanan Road, hanggang dito sa N. Domingo Street. Halos 1 kilometrong haba yan ng basaan na babantayan ng halos 300 pulis para masigurong ang basaan ay fun lang at safe. Any other area outside this basaan zone, bawal. Pag kayo naman po ay pupunta ng San Juan upang makipagbasaan, upang makipagdiwang sa aming kapistahan, welcome na welcome po kayo sa basaan zone. Sa basaan, bawal na rin ang paggamit ng water bomb o yung ibinabatong tubig sa plastic at high pressurized sprayer, maliban sa mga pinayagang bombero. Bawal ding magbukas ng mga sasakyan para mambasa o sumampa at yugyugin ang mga sasakyan. At hindi nagbibiro ang ikinasang parusa sa mga lalabag. 5,000 piso ang multa sa mambabasa outside the basaan zone. At may kasamang kulong. Kung minor de edad, 5,000 piso ang multa ng magulang o guardian. Bawal na rin ang basaan sa Balong Bato, ang barangay ni Boy Dila. Nanghihinayang tuloy ang kanyang mga kabarangay sa nawala nilang tradisyon. Wala na yung diwa ng basaan ng San Juan. Tradisyon yun eh. Batang paslit pa lang ako, may basaan na eh. Kakamustahin sana namin si Boy Dila sa kanilang lugar. Pero sa aming paghahanap, sa piitan namin siya natuntun. Ano yung nangyari? Ba't ka napunta rito? Wala sir, nakasuhan po ako ng anti-bastos lo sir eh. Na? Anti-bastos lo po, pagsitsit po sir. May sinitsitang ka? Opo. Na babae? Opo, na minor de edad sir. Ha? Minor de edad po. Ay, bakit mo naman ginawa yun? Wala sir, nadala lang po sa pagkalasing ko sir. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sumunod muna bago magreklamo at huwag awayin ang Duterte Impeachment Court. Yan ang mensahe ng Korte sa prosecution na hindi pa nagpapasa ng sertipikasyong hinihingi sa kanila. Tugon ng huli, hindi sila nakikipag-away kundi nananawagan lang na sundin ang konstitusyon. Nakatutok si Mav Gonzalez. Hinihintay pa rin ngayon ng Senate Impeachment Court ang hiningi nitong sertipikasyon sa Kamara na naaayon sa konstitusyon ang inihain nilang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Noong nakaraang linggo, inadopt ng Kamara ang resolusyon para dito pero hindi pa naisusumite sa impeachment court. Bumuwelta tuloy ang tagapagsalita ng korte. Huwag daw awayin ng mga impeachment prosecutors ang Senado dahil hindi sila ang magkaaway. Ano po motibo nila by criticizing the court? Dapat po yung energy po nila na pagkikriticize sa korte ay ginugugol nga po nila doon sa kanilang kalaban dahil hindi po nila kalaban ng korte. Ang kalaban po nila ay yung kabilang party, yung defense po. So sabi niya po, formidable yung at mga respetableng mga abogado po yung nasa defense team. So
paghandaan na lamang po nila. At yun yung awayin po nila at wag po yung impeachment court. Bago mag-June 30, inaasahang darating ang hinihinging sertipikasyon sa Kamara. It's up to them whether or not to comply or not. But again, this is the order of the impeachment court, and any lawyer worth his salt and any litigant for that matter should comply first before you complain. Iniiwasan din aniya ng korte na ipakontempt ang prosekusyon at sana raw wag na umabot sa Korte Suprema ang issue dahil baka humaba lang ang proseso. Ayaw ng impeachment court na magkaroon ng away o magkakaroon ng constitutional crisis pag nagmatigas ang impeachment court laban sa desisyon ng Korte Suprema, if ever. So ang ginawa po ng impeachment court, pumunta po siya at nakipagdialogo at nag-order po sa House na tayo na lang magresolba nitong constitutional issue na to, na may question about yung mga depekto sa articles of impeachment, sagutin nyo na lamang. Sabi ni Attorney Antonio Odibucoy, prosecution spokesperson, hindi sila nakikipag-away, kundi nanawagan lang na kumilos ang impeachment court base sa inutos ng konstitusyon. We are calling them out to do their constitutional duty. Hindi namin away. We are just calling them out to act on the articles and proceed to trials. Sabi ni Bukoy, hindi raw contemptible pero may epekto ang hakbang nila. It is not contemptible per se, but there are serious repercussions. Why? If we do not comply, the process will be again delayed. Sa Lunes ng palugit ni Duterte para sagutin ang summons ng impeachment court. Sabi ni Tonggol, sumagot man o hindi, tuloy ang paglilitis. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, may mga nanalo na sa Proof of Purchase promo ng GMA na Kapuso Big Time Panalo Season 3. Dahil 75th anniversary ng GMA Network, tig 75,000 pesos ang iuuwi ng 4 na lucky winners mula week 1 hanggang week 4. Congratulations kina Gerard Francis Cruz, Minerva Campo Redondo, Leo Aguilar at Gloria Pagasian. Baka ikaw na ang susunod na manalo, kapuso, dahil pwede pang magpadala ng entries hanggang July 11. Ang kailangang gawin, bumili ng participating brands, ilagay sa sobre kasama ng inyong detalye at ihulog sa mahigit 1,000 drop boxes nationwide. May chance pa kayong manalo sa mga susunod na linggo ng daily and weekly cash prizes. At sa Grand Draw, meron pang 7 winners ng tig 1 million pesos each. Paalala lang mga kapuso, mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Tanging official call at text message mula sa GMA manggagaling ang notification kung kayo ang nanalo. Kasabihan lang ang tiis ganda pero hindi kailangang tumaya sa nagsasagawa ng cosmetic procedures na mura nga pero hindi lisensyado. Tulad ng racket ng 2 inaresto sa Makati na pawang mga dayuhan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Gusto lang naman daw ng babaeng ito na mapaganda ang kanyang itsura. Kaya dito sa klinika na ito siya nagpagawa. Kabilang na ang pagpapatangos ng ilong at yung tinatawag na Korean filler. Pero imbes daw na gumanda, hindi maayos ang pagkakagawa. Kaya dumulog ang biktima sa CIDG. Inulit ang procedure. Doon na sumugod ang mga taga-CIDG. Huli sa entrapment operation ng 2 Vietnamese national sa mismong klinik nila sa Makati. Nagpa-practice ng medical procedure na kung saan ay hindi naman sila doktor at wala siyang lisensya at wala ding permit yung clinic nila. Doon nila ginanap yung medical procedure like yung nose lift at saka Korean filler. Hindi pa masabi ng CIDG sa ngayon kung gaano na nila ito katagal ginagawa. Taon na sila pero but I'm sure matagal na nilang ginagawa ito dahil base doon sa mga receipts na nakukuha namin, madami na silang customer. Ayon sa CIDG, maraming naiinganyo na magpagawa sa kanila dahil mas mura. Ang procedure daw na nagkakahalaga ng 50 hanggang 100,000 sa mga lehitimong klinik, 22,000 pesos lang daw sa kanila. Mag-iingat lang po tayo at kung gusto man nating panatilihin o improve yung kaayusan natin, dapat po doon po tayo sa lehitimo na doktor talaga at saka lisensyado at yung clinic ay may permit. Huwag po tayo doon sa mga mas mura pero hindi natin tiyak yung safety natin doon sa
kalusugan natin. Nakikipag-ugnayan na raw ang CIDG sa Bureau of Immigration. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa The Medical Acts of 1959 as amended by RA 4224 ang mga suspect na wala pang pahayag sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Wala sa rules ng impeachment court na hinga ng sertipikasyon ng Kamara kaugnay ng pagiging constitutional ng Articles of Impeachment. Ayon po yan kay dating Chief Justice Reinato Puno. Wala ring anyang kwestiyon na pwedeng tumawid sa sunod na Kongreso ang paggulong ng proseso. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kahit si dating Supreme Court Chief Justice Reinato Puno nababagalan sa usad ngayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nakapanayam siya ng Super Radio DZBB. Lahat tayo ay nababagalan sa pag-usad ng impeachment complaint diyan sa Senate Impeachment Court. Hindi naman hinihingi ng mga mamamayan na magkaroon ng acquittal or conviction. Basta magkaroon lang ng closure at makita kung ano mga magiging desisyon ng Senate Impeachment Court. Si Puno ang chairperson ng Philippine Constitution Association of PhilConsa, ang pinakamatandang constitution watchdog ng bansa. At siya mismo may nakitang problema sa ilang hakbang na ginawa ng Senate Impeachment Court tulad ng pagbabalik sa Kamara ng Articles of Impeachment laban sa Vice-Presidente. Halimbawa, nag-promulgate na sila nung sarili nilang rules and procedure. Wala naman doon sa kanilang rules na dapat magkaroon ng certification yung House to the effect na nasunod yung 1-year ban. Wala naman yung sa rules and regulations nila bakit nila ngayon ini-impose yung reglamento na yan? Naniniwala si Puno, wala dapat kwestiyon na pwedeng tumawid ang impeachment trial mula sa 19th Congress patungo sa 20th Congress. Ginagawa nga raw ito kahit ng Senate Electoral Tribunal na dumidinig sa mga election complaint. Sa pagsusuri ng maraming dalubhasa sa ating saligang batas, klarong-klaro naman doon na yung impeachment court is a continuing body. Papalit ng judge, hindi rason yun to doubt the continuity of the jurisdiction of the court. Ganon din yung Senate Electoral Tribunal. Papalit-palit ang mga representante ng Senado dyan pag eleksyon, pero continuing yung jurisdiction ng Senate Electoral Tribunal. Ganon din ang sinusunod sa Estados Unidos. Nung nimpeach si President Clinton, nagkaroon rin ng mga bagong senador doon dahil sa eleksyon nila. Pero hindi nawala yung jurisdiction nung Senado. Paniwala rin ni Puno, dapat manatiling walang kinikilingan ang mga senator judge at kailangan mag-inhibit ang mga hindi makakasunod dito. Yung pong requirement na kailangan ng isang juez maging impartial, maging fair. Yan po ay parte ng due process. At yan ay nandoon sa ating konstitusyon. Pag binayolate yung provision na yun, baka yung decision nila ay maging questionable. Kaya nauungkat ngayon ang usapin kung dapat bang ang Senado ang magsilbing impeachment court gaya ng napag-usapan noon sa diskusyon ng Constitutional Commission para sa 1987 Constitution. Sabi ng isa sa mga bumalangkas nito na si dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna, may mungkahin noon na ang Korte Suprema ang tumupad ng tungkuling ito kung di ito magagampanan ng Senado. Pero hindi ito naaprubahan. What I remember
is the Felicitas Aquino Arroyo's suggestion, which we did not adopt, but which we should have adopted in retrospect. Her solution is if the Senate is, for some reason or another, unable or unwilling genuinely to try and decide an impeachment case, the Supreme Court should fill the void in the exercise of some residual power and be the one to try and decide an impeachment case. Because the Supreme Court is impartial and it is a constitutional body. So it is well placed to fill the gap in case the senators somehow refuse or are unable to act. Sabi ngayon ni Puno, meron na nga tayo mga naging panukala dyan kung papalitan natin yung 87 Constitution natin. Okay. Na dapat ang maging court dyan ay hindi yung political branch of government natin. Dapat maghusga kagaya sa ibang countries yung tinatawag nilang constitutional court. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ilang tulog na lang at mapapanood na natin ang kwento ni Carolina, played by Andrea Torres sa upcoming Kapuso series na Akusada. Bukod sa masalimuot na kwento, mabilis din daw ito at tiyak makak-relate ang mga manonood sa mga character. Makichika kay Lars Santiago. Isang simpleng babae na nagulo ang buhay dahil napagbintangan sa isang matinding krimen. At isang lalaking nagulantang nang malamang ang babaeng kanyang pinakasalan ang pumatay pala sa kanyang first wife. Ganyan kasalimuot ang magiging takbo ng kwento ng padating na GMA Afternoon Prime series na Akusada na pinangungunahan nina Andrea Torres, Benjamin Alves at Lian Valentin. Ang daming bagong ginawa sa show na to na gusto rin namin syempre makita yung reaction nila, paano nila tatanggapin yung ganito ka fast-paced na kwento. Kasi Tito, alam mo, 1 week pa lang po lumabas na lahat ng characters. Sobrang komportable na raw sila sa pagganap sa kanya-kanyang character na tiyak makaka-relate raw ang audience. Yun po yata maganda sa storya namin. The audience knows more than the characters themselves. So, alam mo kung sino, malalaman niyo po kung ano yung mangyayari kay Ada. Mas may alam yung audience kaysa dun sa characters. My character has yet to find out sa week na ginagawa namin. Ipinagmamalaki rin ni Andrea na lahat sila ay naging bahagi para mapaganda pa ang serye. Ang sarap dito kasi tulungan kaming lahat. As in, pag nag-aaral kami ng script or may nabasa kaming eksena ng isa na nakita namin, super bigat. Parang nagbibigay kami ng opinion para mas mapaganda yung eksena. Tapos, as in, talaga, collaboration talaga siya. Sa June 30, mapapanood ang Akusada sa GMA Afternoon Prime. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.